Isang mapagpalang araw sa lahat. To God be the glory sa isa na namang opportunity, isa na namang araw na pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is a lamp unto my feet and the light unto my path. Kaya mahalaga po na bago pumasok sa trabaho, sa school o kahit na anong gawaing bahay, dapat na tayo ay may baon na salita ng Panginoon. Amen po ba? Welcome po ulit sa Diakonos, and Diakonos simply means servant, and this is our online Bible study ministry. Sa mga bago po, we did not set this page or channel to be monetized both in Facebook or YouTube. All we ask po is your time to briefly study God's Word as you start your day. It is our desire po that you develop a relationship with God through the study of His Word po. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang topic na living in obedience. Ito ang Bible study number 61, at kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Our verse for today po is found in John 14:15. If you love me, you will keep my commandments. Alam niyo po, mga kapatid, itong verse na to minsan ine-exaggerate, minsan naman wina-water down. Alam niyo po nung sinabi ito ni Jesus sa kanyang mga disciples, ito yung mga panahon na alam niya na malapit na yung kanyang kamatayan sa krus. So in-encourage niya ang mga tagasunod niya na sabi niya ang pagkakilala sa kanya ay ang tanging paraan tungo sa Diyos. Kung naalala niyo po itong conversation nila ni Thomas sa same chapter of verses 4 to 6. Ang sabi, at alam niyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi ni Thomas sa kanya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Isa pa po sa mga encouragement ni Jesus sa kanila during this time ay nasa verse 12, same chapter. Ang sabi, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko, at higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta ako sa Ama. So dito, may kita mo mga kapatid na in-encourage si Jesus sa mga disciples niya na magkakaroon sila ng opportunity to do greater work for God's glory. At right before sa verse natin, ang sabi niya sa kanila sa verse 14, oo, gagawin ko ang anumang hilingin nyo sa aking pangalan. Take note mga kapatid anumang hihilingin nyo sa aking pangalan. The operative word there is yung sa aking pangalan. Itong kondisyon na to prevents you and I to think na kahit ano na lang ang pwede nating hingin sa Kanya, unless Jesus' name in its ultimate end is glorified. That's what Jesus, yan po ang ibig sabihin ni Jesus. Tungkol dun sa sinabi niyang sa kondisyon na anuman ang hihingin mo gamit ang pangalan niya. So if it has something to do with the propagation of His kingdom here on earth, aka greater works, then go ahead, ask God in Jesus' name, and He will provide it. Hindi yung pahingi ng sports car, yung red. So, yun na nga, no? Jesus po gave these many encouragement before our verse. At sa verse natin, iniugnay niya ang pag-ibig sa Kanya at ang pagsunod sa mga utos niya. Ngayon po, as we roll up our sleeves to study this text, meron pong dalawang extremes na interpretation dito. Number one, yung pong legalism or yung work-based salvation. Yung second po, yung pagsasawalang bahala or complete disregard ng free will mo, or yung alam mo yung iniisip mo na yung behavior mo does not affect or does not determine eternal destiny or consequences. So itong dalawang extremes na to, they are both wrong. In Titus 3 chapter 5, topic natin to nung nakaraan, if you remember. Sino nga ulit yung responsible sa salvation natin mga kapatid? Yes, si Jesus lang at yung finished work niya. Not us, not our works. But this does not suggest na yung behavior natin, yung mga actions natin ay wala ng commandment na dapat sundin. If you want specifics mga kapatid, you can study the whole life of Jesus Christ in the New Testament. We are to imitate Him, di ba? Through the study of His words. Sa Sermon on the Mount also, pwede mo siyang pag-aralan yung mga preaching ni Jesus Christ. Kapatid, hindi ka pwedeng tawaging vegetarian kung araw-araw kang pumipila kay Diwata para kumain sa mga benta niyang pagkain, di ba? Hindi ka pwedeng tawaging vegetarian kung malakas kang kumain ng karne. In the same way, kung totoong born-again Christian ka, hindi mo pwedeng or hindi mo kayang i-ignore ang teachings ni Jesus Christ. You will not live in a sinful life. You will not enjoy in deliberate sinning. Tingnan niyo po sa John chapter 13 verse 34. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. So, dito makikita mo kapatid, ang sinasabi ni Jesus na indicative ng pagiging disciple mo or pagiging Christian mo ang pag-ibig sa kapwa. It is a primary sign, mga kapatid. Ang sabi sa 1 John 4:20, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay paanong makakaibig sa Diyos na hindi nakikita.
It's not only indicative, kapatid. Sinungaling ka pa kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos tapos napupuot ka sa kapwa. Now, what's my point? Kapatid, there is a difference between knowing about Christ and knowing Christ. There is a difference, may pagkakaiba when we say, alam ko yung mga turo ni Jesus. At sa katagang, mahal ko si Jesus. Both indicate some sort of knowledge about Christ, but the other one indicates a relationship. And our verse today expresses that if you love Jesus, you will keep His commandments. To sum up, Jesus Himself said, the greatest commandment. Ang sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the greatest and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Actually mga kapatid, makikita mo ang temang if you love me, keep my commandments sa lahat ng mga sulat ni John. For instance, sa 1 John chapter 2 verse 3 to 6. Now by this we know that we know him if we keep his commandments. He who says, I know him and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. 2 John 1:6. Ang sabi, and this is love, that we walk according to his commandments. This is the commandment just as you have heard from the beginning, so that you should walk in it. At sa 3 John 1:11, ang sabi, beloved, do not imitate evil, but imitate good. Whoever does good is from God, and whoever does evil has not seen God. Mga kapatid, if we look at the world right now, mula pa noon magpahanggang ngayon, kita natin ang matinding paghihirap, kamatayan, sakit, kasamaan. At bakit kahit lumaki ka sa syudad o sa probinsya sa atin, lahat ay nagnanais, nag-strive, umangat sa buhay. At sa prosesong ito, marami ang napapariwara, nawawala sa landas, o di naman kaya naabot nila yung success pero talagang walang kabusugan, walang satisfaction. Mga kapatid, walang anumang tagumpay, success sa buhay ang makaka-fill in sa void, sa vacuum ng puso ng bawat isa. Ang tanging relasyon lang sa Diyos, mga kapatid, ang makakapuno nito. Kasi darating ang araw, mayaman ka man o mahirap, sa mundo, haharap tayo sa Diyos. Bawat isa ay mayroong kalayaan sa pagpili on whether or not to reject or accept the gift of God, the salvation through Jesus Christ. Kapatid, if you are willing, why don't you lift up your voice to God? Cry it out before God, mga kapatid. Ano man ang pinagdadaanan mo, acknowledge before God, Lord, I am a sinner. Lord, I invite you into my life. Lord, iligtas mo po ako sa aking mga kasalanan. Rescue me, Lord, from my fleshly desires that separates me from you. From this day onwards, I declare in my mouth that you are my Lord and you are my Savior. Lord, take the will in my life, O God. And Lord, I believe that you, God, raised Jesus Christ from the dead to prove your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka, grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang mga dati mong masasamang pamumuhay. As I end, mga kapatid, living in obedience, mahalaga ang ating mga gawa, ang ating obedience, sapagkat ito ang ebidensya ng ating pananampalataya at pagmamahal kay Jesus. Hindi sapat na kilalanin lamang natin siya sa isip. Kailangan nating ipakita ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang pagmamahal natin sa Diyos at sa ating kapwa ay hindi lamang salita kundi gawa. At ito ang magpapatunay ng ating tunay na pagkakilala at pagmamahal kay Jesus. Kaya mga kapatid, sa ating paglakad sa buhay Kristiyano, ipakita natin ang ating pagmamahal kay Jesus sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos, lalo na sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Huwag nating gawing komplikado ang mensahe ng gospel. Magmahal at sumunod kay Jesus, at sa pamamagitan nito, magbibigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Mga kapatid, I hope na bless kayo sa ating maikling Bible study. Let's pray po. Panginoon, salamat po sa oras na ito na napag-aralan namin ang iyong mga salita. Naway maging totoo sa aming mga puso ang pag-ibig namin sa iyo sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyong mga utos. Tulungan mo po kaming mahalin ang aming mga kapwa at gaya ng pag-ibig mo sa amin. Ipakita mo po sa amin ang landas ng katuwiran upang kami ay mamuhay na kalugod-lugod sa iyo. Sa bawat hakbang ng aming buhay, naway lagi kaming magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, if you are new here, please do consider hitting that follow button to get more of these short Bible studies. Again, we exist because we care for you, for your soul. And as a Christian po, we are tasked to share the hope we have in Jesus. I hope po to see you in the next Bible study, mga kapatid. God willing, may God bless you po.